Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. At ang utos niya na ito ay hindi para sa mga mananampalataya lamang, bagkus ay para sa buong sangkatauhan. Katakutan ninyong inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa nag-iisang tao. Wa khalaqa minha zawjaha, at mula sa tao na ito kay Adan ay nilikha ang kanyang asawa. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, at mula sa kanilang dalawa ay nilikha ni Allah, pinasibol niya ang maraming kalalakihan at kababaihan. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, katakutan ninyo si Allah na sa pamagitan niya ay sinisingil ninyo ang inyong karapatan sa isa't isa at pagdurugtong ng pagkakamag-anakan. Innallaha kana alaykum raqiba, tunay na si Allah sa inyong lahat ay nakamasid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na mga tao ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na pare-parehong merong mga karapatan at pare-parehong merong mga pananagutan. At ang lahat ng ito ay parehas na umiiral ng makatarungan at makatwiran, na hindi maari ng karapatan ninuman ay sasagasa sa iba pang karapatan ng iba, at hindi naman ang iyong pananagutan ay hindi rin naman maaring mababaliwala o masasagasaan ng iba pang mga pananagutan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag napag-uusapan ang mga karapatan at pananagutan ng mga tao, ang madalas, ang una nilang naiisip ay ang karapatan at pananagutan ng tao sa yaman. Subalit, merong mga karapatan at mga pananagutan na matindi rin, natutuusin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa bawat isa sa atin. At ito ay ang mga karapatan at pananagutan sa ating kapwa-tao, na maaring ang karapatan ng ating mga kapwa-tao at ang pananagutan natin sa kanila ay mas mababa kaysa sa karapatan ni Allah at pananagutan natin kay Allah. Subalit ang mga ito ay napakahalaga pa rin, na ang mga ito kapag nababaliwala ay magdudulot ng tao ay mapupunta sa impyerno, at kung matutupad naman ay magdudulot na siya inshallah ay makapasok sa paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng tao ay mayroong mga karapatan mula sa ating lahat. Subalit maaring masasabi natin na sa lahat ng tao, kabilang sa mga mayroong pinakamalaking karapatan sa kanyang kapwa ay ang babae sa kanyang asawang lalaki, insyaallah. Nalalaman natin ang tungkol sa karapatan ng ating mga magulang. Nalalaman natin ang karapatan ng ating kapwa-tao tuwing tayo ay nakikipagkasunduan sa kanila. Subalit ang karapatan ng babae sa kanyang asawang lalaki ay isa sa mga karapatan na kadalasan ay nasasagasaan at nababaliwala. Subalit hindi pinagbibigyan tuon, hindi binibigyang pansin ng maraming mga tao, dahil ito ay sinasaliwan nila ng stigma, na masyadong stigmatized, na kapag ang babae ay nagrereklamo sa masamang trato sa kanya ng lalaki, siya ang pinipintasan, siya ang pinupulaan, na di umano siya ay reklamadora, na di umano siya ay talakera, na di umano siya ay hindi kontento sa kanyang asawa, at iba't iba pang mga maling paratang ng lipunang mapanghusga sa mga babae na hindi binibigay ng kanilang mga asawang lalaki ang kanilang mga karapatan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, malalaman natin kung gaano kahalaga ang karapatan ng asawang babae mula sa kanyang asawang lalaki. Dahil bago pa man ipatupad o kaya ay matapos ang kasal, ay tinitiyak ng wali ng babae na matutupad ang mga karapatan niya. At pangunahin dito ay ang karapatan niya unang-una sa dowry, na siya ang nagtatakda rito. At kapag ibinigay ito sa kanya ng kanyang lalaking mapapangasawa, siya lamang at siya lang ang mayroong karapatan sa paggastos sa mga ito. Hindi ang kanyang magulang at hindi ang kanyang asawa na babawi sa anumang ibinigay sa kanya. Na ang dowry na ito o mahar, ito ay simbolismo
ng kakayanan ng lalaki at kagustuhan ng lalaki na tustusan ng babae bilang kanyang asawa. Lalong-lalo na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbigay diin sa usapin na ito, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ang kalalakihan, sila ay ang mga tagapagtaguyod ng kababaihan. Kaya nga, sa mga usapin sa kasal, halimbawang lalabagin ng lalaki ang dowry, ay maaring isa itong malaking usapin. Sukdulan na maaring mapapawalang bisa ang kasal. Hindi kabilang ang dowry sa mga pangunahin na kondisyon sa kasal. Subalit, ito ay napapaloob sa kanilang ijab wal kabul, sa kanilang pagkakasunduan o pag-aalok ng wali ng babae sa lalaki na mapapangasawa niya ang babae at tatanggapin ito ng lalaki sa kondisyon ng dowry at iba't iba pang maaaring ikokondisyon ng babae. Dowry na sa samaang palad ay tila nagmamalabis dito ang maraming mga tao at ang iba naman ay nagmamaliit o kaya hindi nagpapahalaga rito. Sukdulan ng marami sa kalalakihan ngayon ay lumilipas ang mahabang panahon na hindi na nila nabibigay ang kanilang mga karapat-dapat na dowry o mahar sa kanilang mga asawang babae. At pagkatapos ng kasal, pangunahin siyempre sa mga karapatan ng babae sa kanyang asawang lalaki ay ang pagtutustos. Pagtutustos, sa bisa nga muli ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ang kalalakihan ay mga tagapagtaguyod ng kababaihan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Sila ay tagapagtaguyod ng kababaihan sa bisa ng higit na biyaya na ibinibigay ni Allah sa iba pa, sa kalalakihan kaysa sa iba pa, at ang tinuturing dito, ang tinutukoy dito ay ang kababaihan. Wa bima anfaqu min amwalihim. At ito nga ay may isa sa katuparan sa pamagitan pangunahin ng pagtutustos ng lalaki sa kanyang asawang babae mula sa kanyang yaman. Kaya nga sa usapin nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lalaki talaga ang mayroong pangunahin na obligasyon na magtutustos sa kanyang asawang babae at sa kanyang pamilya. Kahit pa ang babae ay mas mayaman kaysa sa lalaki o ang babae ay mayroong mas malaking kinikita kaysa sa lalaki, ang lalaki ay marapat na magsikap na matutustusan niya ang babae. Dahil ang babae, siya lamang ang mayroong karapatan sa kanyang yaman. Subalit ang lalaki, ang kanyang yaman ay mayroon ding karapatan, pangunahing karapatan ng kanyang asawa at pamilya rito, kaya hindi niya marapat na ipagdadamot ang mga ito sa kanila. Sa pagtutustos na ito ay pagtutustos insyaallah na katulad ng kung paano nating inuunawa ang iba't ibang katuruan ng Islam, pagtutustos na makatuwiran, pagtutustos na makatarungan, at pagtutustos na katamtaman. Ibig sabihin, kung ang babae ay mayroong karapatan na siya ay tutustusan ng kanyang asawang lalaki, ay marapat lamang din sa babae na makukontento sa kung anuman ang kakayanan ng kanyang asawang lalaki. At syempre, marapat din sa lalaki na sikapin na siya ay magkakaroon ng kakayanan na matutustusan ang kanyang pamilya at mapapainam ang kanyang kalagayan. Hindi ito pagiging materyoso. Hindi ito pagiging makamundo. Ang paghahangad ng ama na matustusan ng mas maayos ang kanyang pamilya, kailanman ay hindi maituturing na pagiging makamundo. Sukdulan na mag-ambisyon ka, na magkaroon ka ng mas maayos na trabaho, sukdulan na mangarap ka, na magkaroon ka ng mas mahusay o mas mainam na negosyo at iba't iba pang mga paraan. Dahil tunay na ang anumang itutustos ng tao, ng lalaki sa kanyang pamilya, ay isang pagtupad sa inobliga sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga pagpapatibay ng Islam sa pagtutustos na ito ng lalaki, ay sukdulan nga na maaari magkakahiwalay ang mag-asawa. Subalit sa ilang pining pagkakataon ay maaari magkakaroon pa rin ng pananagutang pinansyal ang lalaki sa kanyang hiniwalayan na asawang babae. At sa ilang mga pagkakataon nga naiulat sa mga hadith
ng asawa ni Abu Sufyan radhiyallahu anhu na si Hind ay nagreklamo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nga nagbibigay si Abu Sufyan sa kanya ng sapat. At tinatanong niya kung maaari ba siyang kukuha mula sa yaman ni Abu Sufyan. At yung sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maaari nga niya gagawin ito, subalit ang marapat lamang niyang kukunin ay ang sapat lamang para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak at hindi nalalabis dito. Nang kahulugan ng hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na maaring mangyayari na ang lalaki ay maramot, maaring mangyayari na ang lalaki ay kuripot. Subalit, sa kabila nito, hindi naman ito nangangahulugan na nagpapahintulot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng babae ay magnanakaw o mangungupit sa kanyang asawa. Subalit, ito ay pagpapahintulot sa kanya na sa mga pinahintulutang paraan hanggat maaari ay kunin niya ang kanyang karapatan mula sa yaman ng kanyang asawa upang magastos sa kanilang pamilya. Alhamdulillah. So ganito pinangangalagaan sa Islam ang karapatan ng babae sa pagtutustos. At sa pagtutustos na ito, kabilang dito o hindi lamang nabibilang dito ang pera. Kasama rin dito ang pagtutustos sa kanila, sa pagbibigay sa kanila ng pagkain o pagpapakain sa kanila, pagpapadamit, pagbibigay sa kanila ng damit, at syempre ng mainam at marangal na matitirahan, mainam na bahay para sa kanyang pamilya. Kaya nga, para sa sino mang lalaki na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay maaaring naghahangad ng zuhud, ng pagiging simple ng ating mga pamumuhay. Subalit, kung ang anumang bagay na pagsusumikapan natin ay para sa mas mainam na kalagayan ng ating mga pamilya, ang mga ito, insyaAllah, ay hindi maituturing na pagiging maluho o pagiging makamundo. Ang mga ito, insyaAllah, ay maituturing pang kabanalan tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagiging mabuti natin sa ating mga pamilya. At liban pa sa mga ito na may kinalaman sa pinansyal na karapatan ng babae sa kanyang asawang lalaki, syempre ay narito rin ang mga hindi pinansyal na karapatan ng babae sa kanyang lalaki na asawa. Napangunahin nga dito ang mahusay na pakikitungo sa kanya ng kanyang asawang lalaki. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pakitunguhan ninyo ng maayos ang inyong mga asawang babae. Ano man ang kanilang ugali, ano man ang kanilang husay sa iba't ibang mga gawaing bahay, masarap man sila magluto o hindi, masipag man sila magluto o maglinis ng bahay, o masipag man silang magnegosyo o hindi, at kung ano-ano pang iba't iba nilang mga ugali, marapat ng lalaki ang magpapasensya, ang magpapaumanhin, at siya ang magdudulot ng kaayusan inshallah sa tahanan, na hindi siya ang magdudulot ng kaguluhan sa tahanan sa pamagitan ng pagsisimula ng hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang asawang babae. Na ito isang bagay na na-stigmatize din, na naging tradisyon na sa kalalakihan na pinipintasan ang sinumang lalaki na masunurin sa kanyang asawa. Tinatawag nila mga tao na ito na under desire o kaya undress. Subalit sa Islam, hindi kapintasan kung ang lalaki ay magiging mabuti sa kanyang asawa, sukdulan na kung siya ay uuwi ng bahay kapag siya ay pinatawag dito upang tumulong sa mga gawaing bahay. Dahil ganito rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Again din, kung pakikitunguhan natin sila ng mabuti, ay mainam din na hindi natin sila pipinsalain sa anumang uri ng pamiminsala. At syempre, hindi lamang tinutukoy dito ang pisikal na pananakit na ipinagbabawal sa Islam, na maaring mapapahintulutan ng lalaki ay magdudulot ng pananakit sa kanyang asawa upang madisiplina lamang ito. Subalit hindi ito nangangahulugan ng babae ay mapipilayan o malalatayan o magkakasugat. Ang mga ito ay napahintulutan lamang bilang pagdidisiplina. Na sa ganitong kahulugan nga, hindi pinahintulutan ng iba pang uri ng pamiminsala ng lalaki sa kanyang asawa, ito man ay pisikal, ito man ay psikolohikal, at iba't iba pang mga kaparaanan. Psikolohikal,
na maaring ang lalaki ay makakapinsala sa kanyang asawa hindi sa pamagitan ng kanyang kamay, na maaring mapipinsala niya ang kanyang asawang babae sa pamagitan ng kanyang masamang trato, masamang pananalita, at iba't iba pang masasamang ugali tungo sa kanyang asawang babae. At sa lahat ng masasamang ugali na maaring mapapakita ng lalaki sa kanyang asawang babae, waliyadu billah, ay ang hindi niya pagiging makatarungan sa kanyang iba't ibang mga asawa. Na ang pagiging hindi makatarungan na ito ay maaaring mangyayari din sa mga pinansyal na dahilan, na mayroong lalaki halimbawa na siya ay higit nakikiling sa asawa niya na mas bata o mas maganda ayon sa kanyang paniniwala, at pinababayaan na niya ang asawa niyang losyang dahil lumipas na ang kagandahan nito, at iba't iba pang kawalang katarungan. Nakabilang dito nga, bukod sa pagtutustos, kawalang katarungan sa pagtutustos bilang anyo ng pagmamalupit at kawalang katarungan sa asawa, gayon din ang kawalang katarungan sa paggugol ng panahon sa mga asawa. Na hindi mainam ng lalaki ay gugugol ng mas mahabang panahon sa isang asawa na pinapabayaan niya ang isa pa niyang asawa, kahit ano pang magiging dahilan niya. Kahit sabihin pa niya na ang dahilan na mas madalas niyang kasama ang isa niyang asawa ay dahil naroon ang kanyang negosyo sa lugar ng pangalawang asawa o pangatlong asawa, kaya hindi na siya umuwi sa unang asawa. O kahit sabihin pa niya na ang dahilan niya kung bakit mas madalas niyang kasama ang pangalawang asawa ay dahil nasa abroad siya at hindi siya basta-bastang makakauwi, lahat ng ito ay kawalang katarungan at kanilang pagdurusahan kapag nakaharap na nila si Allah subhanahu wa ta'ala na magtutuos sa lahat. Katulad nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat indar rajuli imra'atani falam ya'dil bainahuma jaa'a yawmal qiyamati wa shikkuhu saqitun." Sino man sa inyo ang mayroong dalawang asawa o mahigit pa at hindi siya naging makatarungan sa kanilang dalawa o sa kanilang lahat, siya ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Darating kay Allah subhanahu wa ta'ala na hinihila ang kalahati ng kanyang katawan, natabingi ang kanyang katawan o nakalaylay ang kanyang katawan dahil sa kanyang pagkiling sa kawalang katarungan sa kanyang mga asawa, waliyadu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay nga na ang mga kababaihan ay mayroong karapatan sa kanilang mga asawang lalaki. At marapat lamang nakatatakutan ng lalaki ang anumang uri ng kawalang katarungan sa kanyang asawa. Dahil tunay nga ng asawang babae na inaapi ay magiging katulad lamang din ng iba pang mga inaapi. Ng mga inaapi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kanilang mga dua ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'watul madlum la turad." Ang da'wa o ang panalangin ng isang inapi ay hindi tatanggihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-dulmu dulumato yawmal qiyamah." Ang kawalang katarungan ay ang kadiliman sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, kung ipinagbabawal sa atin na tayo ay hindi magiging makatarungan sa hindi natin kaano-ano, mas marapat o mas ipinagbabawal ang pagiging hindi natin makatarungan sa ating mga asawa. Ang ating mga asawa na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha fin nisa." Katakutan ninyo si Allah dahil sa inyong mga kababaihan, lalong-lalo na sa inyong mga asawa. "Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah." Na kayong kalalakihan, kinuha ninyo sila bilang mga asawa sa pagkakatiwala sa inyo ni Allah. Nang ating mga asawa ay pinagkakatiwala sa atin ni Allah bilang mga amana, at tayo ay mayroong mga obligasyon nga sa kanila, at kung hindi natin ito may patutupad, tayo ay sisingilin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo ay masigasig sa pagtupad sa karapatan ng iba, mas masigasig tayo dapat insyaallah sa pagtupad sa karapatan ng ating mga pamilya at sa ating mga asawa, insyaallah.